Ito yung umaga na ayaw ko pang gumising gawa ng ako ay may sakit. Wala akong tulog masyado kagabi sa kakaubo at kakabahin kakasipon. Pero marami akong trabaho. So ayan na nga. Sinisipon ako. Giniginaw. Pero kailangan kong magpalit na ang beddings ni amo kaya work. Sinusumpong ako ng allergy ko. Konting ano lang. Feeling ko lahat mapasok sa ilong ko. Pero wala kailangan magtrabaho. Kaya tiis-tiis, madumi na kasi itong kwarto ni amo. Kaya kailangan talagang palitan ng bedsheet. So, sorry naman. Uubot talaga ako, nababahid talaga ako kasi ang daming fibers nung health. Tsaga, ganun talaga, buhay katulong. Kahit may sakit ka, wala kang choice kundi gawin yung mga trabaho. Unless na lang hindi ka talaga makakabangon. Mahirap maging katulong, mahirap maging OFW kasi ayan, kahit kaya naman may trabaho. Kaya lang, kung pwede sanang mahiga, pwede sanang matulog para naman makapagpahinga. Kaya lang, walang choice. Lalo pag Monday, kailangan ko talaga gawin yung mga trabaho na to. At ito lang naman talaga yung hinihingi pagka Monday. Kailangan palitan yung beddings. At syempre kahapon wala ako, kaya di ako nakapaglinis, kaya sobrang dumi din ng bahay. Medyo mahirap lang talagang palitan itong beddings na amo kasi kailangan siyang itali-tali. Saka ang daming fibers. Kailangan siyang isiwas, ganon, para magpantay. Tapos yung sinusumpong yung allergy mo, Diyos ko, halos hindi ako humihinga. Ayun, natapos na rin ako. Kailangan ko na rin tong labhan. Ayan. So, hindi ko pala yan lalaban ngayon. Lalagay ko lang siya sa washing machine kasi marami akong sinalang kanina din. At yung nakasampay pa lahat, hindi sila matutuyo ngayong araw. So, ayun, tapos na rin akong mamalansya. Ako, busy day ko talaga today. Namalansya, nag-feedings. So, alagay ko nga pala yan dito sa lagayan ng mga salawal ni amo. Dito kasi kahit salawal, kailangan talagang plantsahin. Anyway, iisa lang naman si amo. So, okay lang. Papalipas oras na din kahit papaano. Kaya lang ito kung may sakit ka, ang hirap kumalaw. Tapos, ginaw pa ako. Actually, hindi naman siya ginawan, pero talagang giniginaw ko. Pinakantsawan nga ako ni amo at ang kapal-kapal ng suot ng jacket. Wala giniginaw Ganun talaga pag may sakit, diba? Pero ang sarap talaga magpahinga, guys. Grabe. Gusto ko talagang matulog at inaantok ako sa ininom kong gamot. Kaya lang, trabaho lang ng trabaho. Anyway, yung mga trabaho ko parang 2 to 3 days lang naman. After ng 2 to 3 days, medyo maalwan-alwan na. At tapos ko na yung matrabaho ko, nakapagplansa na ako. So, yung next na plansa ko niyan is Friday or Saturday. Depende na lang. Pero, ganun talaga lagi. Iniipon ko kasi yung plansahin ko ngayon lang. Pinilit ko rin plansahin kasi sobrang tambak na. Tsaka kailangan ko nga magpalit ng beddings. Ayan. Tapos na akong magpalit, kailangan ko nang magtrabaho. Tapos po sa daming fibers. Sabi, tsaga-tsaga lang hanggang matapos ang kontrata. Anyway, patapos na nga pala yung kontrata ko at kasalukuyan nakaprocess na rin. So, maghihintay na lang ako ng ilang
siguro 2 linggo pa. No? At bago na naman yung kontrata. So, bagong kontrata, bagong hamon, bagong laban. Laban lang ng laban hanggang matapos ulit yung isang kontrata. Hindi ko na alam kung magre-renew pa ako. Matanda na rin kasi ako. Pero, siguro hanggang may trabaho ka, go lang ng go hanggang kaya. Kasi kung uuwi ako ng Pilipinas, mas mahirap doon. Mahirap maging katulong. Pero I think mas mahirap sa Pilipinas sa edad ko to. Hindi na rin naman ako makapagtrabaho. Saka hindi ko kaya yung trabaho doon. Masyadong mahirap para sa akin gawa ng ako ay may asthma. So kaya nga ako hirap na hirap ngayon dahil sa ubot sipon. Pero luckily naman pag dito ako hindi ako ina-asthma, hindi tulad sa Pilipinas na lagi konting konting alikabok lang, asthma na kaagad. Pero dito kahit na malala yung upo at tulad ngayon, hindi ako hinihika. So yun yung kagandahan dito, kaya mas pinili kong magtrabaho dito sa Hong Kong kaysa sa Pilipinas. Although sarap ang buhay kasama yung pamilya, pero wala eh. Mas okay yun dito. Mas nagkakaroon ako ng stable na income kaysa sa Pilipinas na maya-maya ako nagkakasakit. So, okay na lang maging katulong. At least marangal na trabaho, may sweldo kada buwan kahit walang natitira, diba? Kaysa sa Pilipinas na puro labas ang pera. Ayan. At ito na yung pinaka last ko na gagawin. Naglinis ng sahig. Tapos, ito nga na. Char. Kasi sobrang dumi ng bahay at ladies nga ngayon. So, minsan naman, hindi ako nagmamap. Pero pagka Lunes, ay nako, lahat ng sulok kailangan ko linisin. At hindi ko alam kung ano ginawa ni Amo kahapon. Or every Sunday, pagbalik ko talaga ang dumi ng bahay kahit nag-isa lang siya. So, ayan nga, kayod ng kayod. Wala man tayong choice. Diba? Pero para sa akin, okay na to. Kasi tumong nga sa Pinas, diba? Dito kasi, parang ang gaan, hindi ang gaan, it's very convenient. Kung nga lang, kuripot si Amo, dapat yung ganitong may sakit ka kailangan mo magpa-check up. Pero ako ito, trabaho ng trabaho. Wala kasing choice. Wala mo siyang pakialam. Kaya ano talaga, kailangan mong matatag, kailangan mong tibayan yung sarili mo pag nandito ka sa abroad. Kailangan mo rin alagaan kahit may sakit ka. Paano mo aalagaan? Nagtatrabaho ka pa nga, diba? But then, take it slowly lang ganun. Kahit nagtatrabaho, dahan-dahan. Matatapos din ang lahat. Ayan. Singa muna tayo ng sipon na. Bili nga ako ng tinapay. Diba? Tinapay kayo dyan. Kape. Ang liit na. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. You want to eat? Yeah? 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 You want to eat? Banana bread. Banana bread. Sakura, Sakura, Sakura.
daming nuts.